Magandang araw po sa inyo mga kamangyan. Kumusta po kayo? Ayan, sa lahat po ng mga kapwa natin RTL farmers diyan, maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa ating channel na to dahil po tayo ay growing, no? So in the last 28 days po guys ay meron tayong 413 new subscribers na ipinagpapasalamat ko po talaga sa lahat ng mga sumusuporta. Ayan, so sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe at palagi po kayo nakakapanood dito sa ating channel na to, sana po naman ay i-click nyo yung notification button din at i-subscribe nyo na rin yung ating channel. No? So guys, maraming salamat. Ayan, so ngayong araw na to guys, ang pag-uusapan natin ay yung tanong galing kay Sir James Tangeres. Yan, Tangeres. Maraming salamat sa tanong mo, sir. At ito po ay ating sasagutin ngayong araw na ito. Though meron na tayong mga naunang video dito, pero dito ay may mga pagbabago tayo na konti na adjustments na ginawa based dun sa ating experience. So ngayong gabing ito po, ngayong araw na to, sasagutin natin itong tanong na to. Sir, sabi niya, ito po yung tanong niya, Sir, pagdating nga ng mga manok, may program po kayo na sinusunod. Example po, vitamins, purga, etc. Thank you, sir. At ilang days gagawin. Ayan ang sabi niya. So, sasagutin natin yan pagkatapos lamang ng ating maikling intro. Okay guys, so welcome back dito sa panibago nating video guys at katulad ng nabanggit ko kanina, sasagutin natin ngayon itong tanong ni Sir James Tangeres, Tangeres o hindi ko alam kung paano i-pronounce yung kanyang apelido. But Sir James, maraming salamat sa iyong tanong. So ang tanong niya ulit, Sir, pagdating ng mga manok, may program po kayo na sinusunod. Example po, vitamins, purga, etc. Thank you sir at ilang days ang gagawin. So sagutin natin to guys at para kay Sir James, no. Shout out kay Sir James. Maraming salamat sa iyong tanong, no. So ngayon guys, meron naman tayong sinusunod, no. Actually dati meron tayong sinusunod, meron na tayong video niyan, pero meron tayong mga slight adjustments dahil tayo ay may mga bagong experience na yung nauna ay hindi na masyado applicable, medyo hindi masyado effective, no. So ano nga ba yung mga dapat gawin kapag dumating na ang mga manok natin sa farm? So kapag dumating na sa farm, assuming na lahat yung mga dapat nyong gawin ay nagawa nyo na bago dumating yung mga manok. So unang-una, dapat naka-prepare na yung inyong mga kulungan, nakamalinis na yung inyong building, na disinfect nyo na yung inyong mga cages, may malinis na kayong tubig, at meron na kayong pagkain na nabili na naka-ready na, at naka-ready na rin yung inyong mga vitamins and minerals na inyong ipapainom sa mga manok. So dapat naka-ready na yung mga yan. Assuming na ready na yung mga yan, dumating na yung inyong mga manok, ano yung mga dapat nating gawin pag nandyan na yung mga manok. So, unang-una guys, basically pag dumating ang mga manok, yung mga yan ay uhaw na uhaw yan at gutom na gutom. So, especially kung ang mga manok ay galing sa travel na medyo malayo. Sa amin sa Mindoro, kalimitan ng pinanggagalingan yan is Bulacan, Nueva Ecija, yung mga yan, Pampanga, yan, dyan ang gagaling yung mga manok namin. So, sa layo ng travel, uhaw ang mga manok at yung mga manok ay gutom. So, unang-una, dapat ay papainumin natin ang ating mga manok at papakainin. Pero bago yan, kailangan ay i-rest nyo muna ang mga manok sa loob ng 30 minutes bago ninyo painumin. So, bago natin painumin ang ating mga manok, pa-resting muna natin sila ng 30 minutes, no, para medyo sila ay hindi masyado stress. No, syempre kakaalis lang niyang mga yan sa mga transport cages nila, tapos ilalagay sa inyong mga cages. Medyo stress pa yung mga yan. So ang gawin niyo,
pahingahin nyo ng kalahating oras, saka ninyo painumin. Ngayon, ang papainom natin diyan, hindi lang basta tubig. Dapat meron kayong halong electrolytes at saka vitamins. So yung mga multivitamins natin, dapat may kasamang electrolytes na yan ang ipapainom ninyo sa inyong mga manok. Pangtanggal dehydration yan at pampalakas, pampanumbalik ng kanilang mga lakas sa araw na nawala, sa kanilang yung mga energy na nawala sa kanilang pagta-travel. Siyempre, stress yung mga yan, malayo pinanggalingan, bagong environment. So dapat ay maibalik natin yung electrolytes at saka yung mga multivitamins na yan. So painumin sa umaga, kung sa umaga yan, ng multivitamins every day for 7 days bago mag-adjust every week. So sa painom na yon. Anyway, so painumin muna natin ng mga manok after 30 minutes. Tapos pag nakainom na sila, after 30 minutes ulit, pakainin nyo naman ang mga manok. No? So pakainin nyo ng 1 to sawa. No? Pagdating ng mga manok, pakainin nyo ng 1 to sawa. Kasi gutom na gutom yung mga yan, almost ilang araw o isang araw o 24 hours o 12 hours, hindi kumakain ng mga manok based on the travel o doon sa kanilang travel. So kailangan ay pakainin nyo after 30 minutes na nakainom. So syempre, nakainom na yung mga yan, medyo nawala na yung dehydration nila, medyo energetic na sila kasi may multivitamins at electrolytes na inilagay kayo. Pakainin nyo naman sila ng after 30 minutes, no. So wag nyong tipidin, no. Pakainin nyo lang sila, kung ilan ang maubos nila, okay lang yan. So ngayon, balik tayo sa painom. Sabi ko nga, every morning for 7 days, ang aming experience is para maibalik lahat yung lakas at maging masigla sila, syempre ay dapat meron tayong supplement. So, painumin nyo ng mga multivitamins and minerals na pwede nyong ipainom sa inyong mga manok for 7 days. Then after 7 days, doon kayo pwedeng mag-adjust ng kung gusto nyo ay 3 times a week na lang. No? So, Monday, Thursday at Sunday, o kaya ay Monday, Wednesday, Saturday, and then basically Sunday ay bacterial flushing. No? Depende sa kung anong gusto ninyo. So, pakainin ng manok after 30 minutes, tapos wag muna galawin ng mga manok. Hayaan nyo lang sila na mapamilyar sa environment. Tapos sa hapon, kung umaga sila dumating o tanghali sila dumating, sa hapon ay pailawan ninyo sila sa loob ng 24 hours. No? So yun ang inyong dapat gawin. After pagkatutulog na sa araw na dumating sila, hayaan nyo lang sila na nakabukas ang ilaw for 24 hours so that they can familiarize the environment kung nasaan sila. No, para ma-recognize nila yung lugar, very clever yung mga manok natin, guys. Napaka clever na mga yan. So dapat ma-familiarize nila yung environment nila, maayos yung kanilang makasettle sila. So that's the reason why pinapailawan natin sila ng 24 hours. So pagkatapos niyan, ay wag muna tayong magpapailaw. Wala nang pailaw after that, no. So the next day and the following 4 weeks o 3 weeks o 4 weeks, wala munang pailaw until matapos yung 20th week. So basically, assuming na 16 week dumating ang inyong manok, 17, 18, 19, 20, so 17, 18, 19, 20th week, 4 weeks, no? Saka pa lang tayo magpapailaw. Bakit? Dahil po para maiwasan natin yung maagang pagmamature ng ating mga manok at mangitlog ng mas maaga. Ang nangyayari po kasi pagka sinunod natin, dati kasi ang sinunod namin is yung procedure, yung lighting program na 2 hours, 16 weeks. Pagdating nila, 2 hours na ang pailaw. No, so isang oras sa umaga, isang oras sa hapon. So bali ginawa po namin yan. Then the other week, then the next week, half hour dagdag sa gabi, tapos the next week half an hour sa next week. By 20th week ang manok po ay nagpapailaw na ng 16 hours. So
Ginawa po namin yan doon sa mga nauna namin manok. Ang problema ay nagkaroon po ng maraming prolapse, nagkaroon ng mortality na marami dahil po sa ang mga manok ay napersa ng mga itlog kahit hindi pa mature yung kanilang bahay pangingitlog. No? So anong nangyayari, dahil hindi pa mature ay lumalabas yung kanilang puwerta. At pag lumabas yung puwerta nila, eventually namamatay na yung mga manok. Merong isa, dalawa kaming nag-survive pero ang tagal ulit bago ng itlog. So para maiwasan po yan, ang ginagawa namin, magpapailaw kami sa 20th week ng manok para na sa ganun medyo mature na yung mga manok para hindi sila mapersang mga itlog. Ang sunod po ay dapat natin gawin is pakainin muna natin sila ng grower feeds ng 7 days bago po mag-transition sa layer 1 feeds. No? So dapat po meron tayong order na grower feeds na ipapakain natin sa ating mga manok para sa 7 araw. So kasi po grower yan, nung galing sila sa mga farm na pinanggalingan nila, grower pa po ang kinakain ng mga yan bago isupply sa inyo. Ngayon, kung papakainin nyo na straight dun sa layer feeds, magkakaroon po ng pagbabago ang feeding ng ating mga manok. So ang maganda po ditong suggestion is kung merong feeds na binibenta yung iyong supplier ng manok ng feeds na kanilang ipinapakain bago dalhin sa inyo, doon na rin po kayo bumili ng grower para continuous po yung grower na pinapakain, yung brand ng grower na pinapakain natin. Then after so many days po, 7 days, pwede na po tayong mag-utay-utay, mag-transition. So, pwede na kayong mag 25 to 75, tapos mag 50-50, tapos mag 75 to 25, tapos 100% na po na layer 1 feeds. So, yun po dapat ang inyong gagawin. No? So, bigyan natin sila ng feeds according dun sa kanilang kinakain. Tapos, syempre, dapat ay alam natin kung anong edad na ng ating mga manok para matimbang din natin yung dapat tamang pagkain na meron silang kinakain. So, for example, yung mga 16th week po na yan ay malamang mga nasa around 77 grams po ang kinakain ng mga yan. 70 to 80 grams ang kinakain nila. Kasi maliliit pa po yan, hindi pa siya talaga malakas kumain, hindi pa nangingitlog. Tapos yung sumunod na araw, 77 week, parang ganun, sumunod na linggo, yung 77th week, parang ganun din po yan, mga nasa 80 grams na siya. No, hanggang sa dumadami po yung linggo, dumadami din po yung mga kinakain ng ating mga manok. No, so yon, hanggang sa pag sila ay 24 week na, 4 weeks, ay kumakain na dapat ang ating mga manok ng 110 to 115 grams. No? So, dapat tama lang yung pakain natin. Kasi kung sobra po yung ating pakain, lugi tayo, tapos hindi naman kumakain pa, hindi pa nangingitlog ang ating mga manok, lugi tayo. So, wala pong difference kung kumain ng 120 o 110 o 115 yung inyong mga manok. As long as naandun po siya sa prescribed na dami ng pagkain ng ating mga manok. Pag sumusobra po yan, hindi po magbibigay ng anong tawag dito, ng added benefits sa mga manok. Kung tama yung kinakain nila, hindi din po yan nakaka-apekto doon sa mga pangingitlog ng ating mga manok. So yon, dapat sakto lang yung pinapakain natin. So dapat tinitimbang para hindi din tayo nalulugi. No, so ngayon, ang tanong pa ni Sir ay ilang araw daw ba dapat binibigyan ng multivitamins? No, so ang multivitamins basically ay supplement yan. So kung maganda ang feeds na nabili mo at kumpleto sa Ricados na, pwede kang magtatlong araw na lang ng supplements. No, pwede kang bumili ng iba-ibang mga brand ng multivitamins, no? Yung may amino acid, yung may electrolytes, yung mga ganyan para kompleto na. Tapos saka ka like 3 days yung iyong pagpapainom, or yung iba pwedeng twice a week lang kung mga healthy naman ang mga manok at hindi kailangan ng supplements, no.
O yung iba naman, katulad namin, minsan pagka medyo masama ang panahon, pagka mga manok ay sa tingin namin ay very prone para sa pagkakasakit, binibigyan po namin sila ng araw-araw na multivitamins. Tapos pag linggo po ay nagpa-flashing kami, regular flashing yung antibiotic namin ay nagpa-flashing kami. Every Sunday po ang gawa namin yan. Every Sunday namin ginagawa para ma-prevent yung pagkakasakit ng mga manok. So, tatlong klase ng antibiotics po ang ginagamit namin. Every Sunday po, paiba-iba para hindi po maging resistant ang ating mga manok sa atin pong mga antibiotics. Kasi syempre, pag palagian na yun at yun ang antibiotics na pinapainom natin, ang para ding tao ang ating mga manok, magiging resistant po sila sa antibiotics, hindi na sila tatalban ng antibiotics kung magkasakit man po sila. So yun, sir, hopefully nasagot natin yung iyong tanong, sir, na ano yung ating prosesong ginagawa pagdating ng manok, ano yung program na sinusunod natin. So yun po yun. Ikalawa, yung mga vitamins po na yun ay everyday siya sa first 7 days, tapos pwedeng 3 times a week na lang after 7 days, or pwedeng katulad ng ginagawa namin na everyday din po ay nagbibigay kami ng antibiotics, lalong-lalo na sa mga panahon na medyo masama ang panahon, pabago-bago ang weather. Ang ang sunod po yung antibiotics, no. Every Sunday nagpupurga kami ng nagbibigay kami ng antibiotics dahil yung antibiotics na yan hindi lamang para matanggal yung mga namumuong sakit, kundi para maiwasan yung ma-prevent yung pagkakasakit ng mga manok natin. Mabigyan natin sila ng extra protection. At yun naman po tanong ninyo tungkol sa pagpupurga, ang advice po diyan is every 4 months, no. So every 4 months pwede kayong magpurga ng manok, no. So may mga video tutorial na meron tayo, o meron din po tayo ditong video na available sa atin pong list, no. So yun po yung ating ginagawa. So hopefully, Sir James, ay nasagot ko yung inyong tanong, and hopefully meron ding natutunan yung iba nating mga kababayan na nag-aalaga ng RTL chicken. So yun lang, guys, maraming salamat. At kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng video na to, baka naman po masusubscribe nyo yung channel natin. Maraming salamat po. At marami na po ang nagre-respond sa ating panawagan. Kasi in the last 28 days po, ang atin pong numbers of subscribers ay tumaas ng 413. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers natin. Thank you. God bless.